too many noises, invisible wires keeping us apart. So many choices, but they're all disappointments, and they only steal me away from you. Climb into our own private bubble, let's get into all kinds of trouble. Slide over here, let your hands feel the way. There's no better method to communicate. Girl, stop your talking words, just get in the way. I'll be your man. So baby, come over from the end of the sofa. I'll be your man. I'll be your man. So many faces staring at their shoelaces, when all anyone wants is to be seen. So tonight, let's be honest, we all want to be wanted. And darling, you got me wanting you. Everything that I'm trying to say just sounds like a worn-out cliche. Slide over here, let your hands feel the way. There's no better method to communicate. Girl, stop your talking words, just get in the way. I'll be your man. So baby, come over from the end of the sofa. I'll be your man. I'll be your man. What are we all looking for? Someone we just can't ignore. It's real love dripping from my heart. You got me tripping. What are we all looking for? Feel the way. There's no better method to communicate. Girl, stop your talking words, just get in the way. I'll be your man. Slide over here, let your hands feel the way. There's no better method to communicate. Girl, stop your talking words, just get in the way. I'll be your man. So baby, come over from the end of the sofa. I'll be your man. 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 Who can say where the road goes, where the day flows? Only time. And who can say if your love grows as your heart shows? Only time. We got.
Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you. Mga minamahal, tayo ay nagkakatipon ngayon sa harapan ng ating Diyos at ng kapulungan mundo upang saksihan at ipagdiwang ang pag-iisang dibdib ni RJ at ni Sonabet sa isang banal at kristyanong kasalan. Ang tipan ng pag-aasawa ay tinakda at itinatag ng Diyos na siyang lumikha sa atin na lalaki at babae. Ang sino mang nagnanais na pumasok sa tipang ito ay dapat mag-isip ng mabuti, ng may paggalang, kahinahunan at takot sa Diyos. Sapagkat ang pag-aasawa ay isang banal na tipan, ito ay dapat galang. At gayon din, nais natin ipahayag sapagkat lumipas po yung 10 araw noong magpail sila ng kanilang lisensya sa kasal. Inanunsyo ito, wala naman tumutol. Kaya palagay ko, dito naman, sa kasalang ito, ay wala nang tututol. May tumututol po ba? Huwag na ho kayong RJ, tinatanggap mo ba si Sonabet upang maging iyong asawa? Mamuhay na magkasama ayon sa itinatakda ng banal na pag-aasawa? Siya ba ay iyong ibigin, aaliwin, igagalang at iingatan sa sakit at sa kalusugan at tanging sa kanya ka lamang pipisan habang kayong dalawa ay nabubuhay? Sonabet, tinatanggap mo ba si Ate upang maging asawa? Mamuhay na magkasama na ayon sa itinakda ng banal na pag-aasawa? Siya ba ay iyong iibigin, aaliwin, igagalang at iingatan sa sakit at sa kalusugan at tanging sa kanya ka lamang pipisan habang kayong dalawa ay nabubuhay? Pagamat si Sonabet at Ate ay nasa wastong edad na naman, ayong best man natin, hindi natin na pumunta na ba natin dito. Bagamat ang dalawang ito ay nasa wastong gulang na naman, yung sa legal na edad nila ay hindi na kailangan ng permiso mula sa kanilang mga magulang. Pero ganyan, sa kristyanong pag-aasawa, mahalaga yung basbas ng mga magulang. Kaya nga po, tinatawagan ko po yung mga magulang ni Ate at ni Sonabet. JR, bago natin marinig yung panata na gagawin ng mag-asawa, bigyan mo muna kayo ng chance na magpasalamat sa inyo mga magulang. Nakaintindihan ko. Gusto ko lang, sige pa iyak mo ba? Sige po, maraming salamat po. So palakakan po natin at maraming tulong po. Ngayon, pwede mo ba I promise to love and honor you for the rest. So, together we will grow. Together we will go. I will be the best husband and the best friend. I will be because God wants me to be healthy. Wala namin yan, sabi ko din ako lagi. I can promise to be perfect, but I will strive hard to be you, make you happy every single day in my own special way. I promise to love you day by
gusto ko sumunod. Sarap alalahanin ang mga pangako sa isa't isa. Sige, kaya dito tayo. Sige pa, pwede na pumaupo yun. Mapalad ang bawat tao na kayawin ay nagtao. Ang maalad na hikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya kung wala ng kanyang buhay. Sa tahanan, ang asawa ay parang ubas ng buhay. Bagong tanim ng libo sa may bulan ang anak niya. Ang sinuman kung si Yahweh o ang pusong susundin, buhay niya ay uunlad at lagi pagpapalay. Nais ko maging inspirasyon dito ng bawat isa sa inyo sapagkat alam natin na kapag sa una, ang mga mag-asawa nangangarap ng magandang buhay. Diba? Gusto natin forever. Pero yung iba, natutuklasan nila, wala pa ng forever. Pero nung sila'y mangako sa isa't isa, sabi nila ay hanggang sa dulo ng balakang. Pero gusto kong tingnan ninyo ang realidad. May statistika o statistics na nagsasabi, ito ay nanggaling sa ating gobyerno na tala. Nabagay po sa ulat na ito, isa sa bawat 5 ikinakasal ng Pilipino ay nagpapiling ang analnan. Okay? Isa sa bawat 5. Ito ang data na ito ng 2012. 28 cases of annulment ang tinatanggap ng hubungan kada araw. At noong 2012, 10,528 cases ang nagdalang petition for annulment. Ano po nangyari? Yung lahat ng ito, nagpunta rin sa simbahan. Sila ay humarap sa altar. Nangako din na mamahalin na ang isa't isa. Ang pangako kanila yung lalaki, hindi na ako titingin sa ibang babae. Yung babae, nangako, hindi na ako titingin sa ibang lalaki. Pero bakit may 10,520 na annulment days na non-file? Siguro sa taong ito, baka nagdadalan pa. Kaya nung kayo ay lumapit sa akin, tinanong kayo, ano ba ang dahilan ninyo? Bakit kayo magpapakasal? Sabi na mahal niyo ang isa't isa. Kaya sabi ko naman sa inyo, may 2 dahilan kung bakit ang tao ay magpapakasal. Natatandaan ba ninyo? Ano yung unang dahilan? Okay, una yung maling dahilan. Sabi ng maling dahilan, papakasal ka dahil nabilitan ka lang. O pwede rin na may nangyari na, kaya ako papakasal. Pero dahil kayo, pumunta dito, sabi kayo sa akin na mahal niyo ang isa't isa, yun ang tamang dahilan. Hindi dapat magpakasal ang isang tao kung hindi niya mahal. Meron kasi isang kwento, pinarinig ko lang kay Bishop Seri. Sa kwento ni Bishop Seri, meron isang lalaki na nakikot, tinutukan ng baril. So kaya sabi nung lalaki, ipapakasalan mo po yung anak mo pero napipilitan na po. Kaya dapat napakasalan mo ang anak ko. So ngayon, dumating yung pagkakataon, lumipas yung 25 years. Ikakasal tuloy sila. Silver wedding. Umiiyak po yung lalaki. Eh bakit po umiiyak? Sabi ng lalaki, kung hindi ko pala siya pinakasalan at ako'y nakulong, eh malaya na ako ngayon. Pero ito ngayon, makakasama ko na naman siya for so many years. So ibig sabihin, hanggang sa panahon na sila'y nagsasama, pinagsisisihan niya yung hanggang pagpapakasal. Ngayon, may ilang formula na binibigay sa atin dito sa ating binasang talata. Una, gusto ko pakita ninyo na ang takot sa Panginoon ang magpapala sa inyong pagsasama. So your fear to the Lord will bless your image. Sabi doon sa verse 1,
Blessed are all who fear the Lord. Mapalad yung mga tao na may takot sa Diyos. So if you want your marriage to be blessed by God, kinakailangan pairanin ang takot sa Diyos. Ano mga blessings ito? Nung nagre-reflect ako, nakita ko ito. Una yung blessings of fidelity. Ang mga may takot sa Diyos, natatakot na gumawa ng anumang masama. Natatakot na gumawa ng ikasisira ng pagsasama. So kaya, itong mga saksi, mga nino at ninang ninyo, ay hindi lamang naman sila yung nakakinig dahil ginawa natin ito sa sitahan, sa Diyos kayo magkakasala ng higit. Kapag kayong manata ang inyong ginawa, ay hindi ninyo tutuparin. Kaya matakot kayo sa Diyos. Yung pagkatakot sa Diyos na yun, ang magbibigay sa inyo ng nakakataon na maging tapat sa isa't isa. Pangalawa, na blessing ng pagkatakot sa Diyos ay yung blessings of prosperity. So, ibig sabihin, masasaganain kayo ng Diyos. Ang pagkatakot sa Panginoon ay nagubungan ng marunungan. At sa marunungan ay ang pagkaalam ng mabuti. At sa pagkaalam ng mabuti ay ang pagsunod sa Panginoon. At sa pagsunod sa Panginoon ay ang pinagpalang buhay. So kaya, tandaan niyo yun. Your fear to the Lord will bless your marriage. Pangalawang bagay na gusto kong bigyan ninyo ng pansin sa inyong buhay. Your faith in the Lord will bless your family. Ang inyong pananampalataya sa Diyos ang siyang magpapala sa inyong buong sambahayan. Sabi doon sa ating verse, yun daw asawa ay magiging mabunga. So therefore, nandun yung blessings of productivity. Kaya ba ang gusto nyo? Makaplano ka na ba? Dalawa po. Yan. Dalawa. So, ito, hindi naman yung bilang ang pangako ng Diyos. Sabi sa Exodus chapter 23 verses 25 to 26, about sa iyong nakakang inyong paglingkuran, kung magkagayon, pasasaganahin ko kayo sa pagkain at inumin at pinagayo sa anumang karamdaman. Isa man sa kababayan sa kanyang tayo at kamangunan kung mababao at bibigyan ko kayo ng mga kambuhan. Blessings of productivity, blessings of wealth and health. Iyan, mangyayari kung ang magiging pundasyon ng iyong pag-aasawa ay ang pananampalataya sa Diyos. Then, ikalawa, gusto ko rin bigyan ng pansin na ang inyong takot sa Diyos ang mag-bless ninyo ng tinatawag na generational continuity. Sabi sa verse 3, bagong taling na ulibo sa may gulang ang anak niya. So, there will be promises of blessings from generation to generation. Ibig sabihin yan, kung itatayo nyo sa kamayan, kung ang pundasyon ay may takot sa Diyos, magpuproduce kayo ng mga anak na may takot sa Diyos. At yung mga magiging apo nyo, magkakaroon ng takot sa Diyos. Yung mga susunod pa, magkakaroon ng takot sa Diyos. Pero kung aalisin ninyo yan, yung pananampalataya takot sa Diyos, so ibig sabihin mo, there will be curses in your marriage. Kaya, yung promise ng blessings na ito, hindi halintulad doon sa tinatawag natin na olive tree. Yung olive tree, ginagamit yan sa anointing. So, ibig sabihin, your sons and daughters will be anointed if you will continue to obey the Lord. Di ba nakakaganda? Pero yun, mangyayari yun, kung pananatilihin mo ang inyong pananampalataya, pagkatakot, at pagsunod sa Diyos. Kaya, ina-affirm naman na ang inyong pananampalataya sa Diyos sapagkat ito ay Kristiyanong pag-asawa, yung blessings of fidelity, prosperity, productivity, and generational continuity will be granted to those who fear the Lord and those who obey His command. Tayo po ay dakilan namin Diyos, hindi pong basbasan ang okasyon ito na ngayon ay aming pinagdiriwang ang pag-isang dibdib ng iyong mga anak na ito
na sa pamagitan ng pananampalataya ay kanilang itinatatag. Basbasan mo nga sila sa kanilang buhay at manatili ang iyong kapapala manahan sa kanila. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, sa inyong dalawa, ang sising nito ay mapapansin natin na walang pasimula at wala rin wakas. Ano sabihin? Forever na yan. Diba? Hindi mo alam kung saan nagsimula. Kayo, nagsimula kayo, pero parang sa layo ninyo, isang nasa Middle East, isang nasa Taiwan. Di ba pag-ibig na pinagtagpo kayo? Ganon ang iwanan ng sisig nito. Kaya yung sisig na ito ay panlabas at physical na simbolo ng isang espiritual at manloob na pagbubuklod ng dalawang pusong nangangakong tapat na magmamahalan. Ito ay kawasan nito. Sumisimbolo ng kadalasayan na dapat makahalin sa inyong pagsasama. Ito ay bilog. Nagpapahiwatig ng pag-ibig ninyo sa bawat isa sa Diyos ay dapat walang katapusan. Kaya, tanggapin ninyo ang sisig nito bilang tanda ng inyong pagkakilala sa pag-ibig ni Kristo at sa isa't isa. At ngayon ay magpapahitan kayo para magtibay ang mga panata o pangako na inyong sinasay. Ibigay ko sa iyo ang sisig na ito bilang tanda na aking dalisay na pag-ibig sa iyo. Nagpapakasal ako sa iyo sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Upang ipahiwatig na ikaw ang utong ng karangalan. Kaya, so ibig sabihin niya, pagkagulo niya. Ikaw ang kanyang karangalan. At ikaw naman, Jaya, sa balikat ko yung nilagay, upang dahil sa ating kultura, lalaki ang dapat magdala sa kanyang pamilya. Kaya balikatin mo sa inyong pagsasama ni sikapin na ang bagas sa pag-ibig katulad ng sinisimula ng belo niya na natili sa inyo. Kung paano utong ng karangalan mo sa Sonabel, balikatin mo ito habang kayo nabubuhay. Bigyan siya ng karangalan at ito sa bigyan mo ng karangalan ng isa. Kung na ilagay sa inyo ay nakakulugan na talagang kayo nakakapagpapagpapag paghiwalayin. Kayo ay nakakali na ang inyong mga puso. Tulad ng sinasabi sa kanilang kasulatan, yung tatlong tali o pinagsama-sama nagiging matibay. Ang simbolo ng inyong tungkol, dalawang tali yan. So, ibig sabihin, pinag-isa kayo. Pinagpulupot na kayong dalawa. Hindi na yung pwedeng maghiwalay. Mahihirapan na. Yung pwedeng mag-attempt na hiwalayin niya. At sa inyong kalaginaan ay may buhol. At maging simbolo naman na yung nag-ali sa inyo ay
ibang-iba kong Panginoon. So kaya sa pag-ibig, masasabi natin talaga may love triangle. Hindi tao. Hindi love triangle ay sa pagitan mo sa Anabel, hindi at si Diyos na nasa mga malalim mo. Kaya mas masanawa ng Diyos ang iyong pagsasama. Hilingan ko natin yung banal na salita, mga Bible kayo. Mahalaga na magkaroon kayo ng buhay sa inyong pagsasama. Ang banal na aklat, ang maaaring siguriin sa panahon na kayo ay damanas ng mga pagsubok. Sa panahon na kayo ay kailangan ng gabay, lalo-lalo sa mga desisyon ninyong gagawin. Kaya panatilihin ninyo ang pananakasalanan sa inyong buhay. Basahin ninyo ito araw-araw sapagkat ito ang maghahatid sa inyo sa maging harap ng buhay. Kaya ay naman. Basbasan mo dahil ng Diyos ang pagsasama ni Isonabel at Dura na parehong kunikilala sa iyo. At kinikilala din nila na ang iyong salita ay mahalaga upang maging matagumpay ang ilang pagsasama. Sa pamagitan nga po ng iyong mga salita, ang lawan mo sila. Bigyan nyo ng liwanag ang kanilang mga desisyon. Bigyan nyo sila ng karunungan. At sa pamagitan din ng iyong mga salita, sila ay magbigay din ng liwanag sa iba. Lalo na sa kanilang sambahayan may tatayo. Sa pangalan ng Mananagat at ng Banal na Espiritu. Amen. Ay simbolo ng material na pangangailangan natin sa buhay nito. Kung minsan, yung financial matters, ito yung pinagkakagalitan naman kasama. Pero ngayon, sinasabi ko sa inyo, ano man ang ibigay sa inyo ng Diyos, ipagpasalamat ninyo. Ano man mayroon kayo, kilalanin ninyo na iyon ay nagmula sa Diyos. Kung wala ang biyaya ng Diyos, hindi na kayo bibigyan ng lakas, hindi kayo makakapaghanap buhay. Kaya bawat araw na gumigising kayo, anumang oportunidad na kumita kayo, ito'y tandaan ninyo, laging kilalanin ng Diyos. At dapat din na makita ninyo kayo na sa inyong buhay ng asawa, ang pera ng isa ay magiging pera ng inyong dalawa. So, ibig sabihin, magkakaroon kayo ngayon ng tinatawag na joint responsibility sa anumang ibibigay sa inyo ng Diyos. Pero higit din na dapat natin nakita na ang pagiging mabuting katiwala sa kayamanan ibibigay sa inyo ng Diyos ay hindi nyo rin dapat ipagkait sa mga nangangailangan. Kaya kung halimbawa ang inyong mga magulang nangangailangan, huwag ninyong magkaitan. Kung ang inyong mga mag-anak nangangailangan at meron kayong lapis, huwag ninyong magkaitan. Sapagkat doon na-detest o nasusubok ang pagiging mabuting katiwala. Kaya tayo binibigyan ng labis ay para makatulong sa nangangailangan. Kaya tanggapin ninyo ang aras na ito at magsilbi ng inspirasyon sa inyo. At lawin ninyo rin ang inyong kamay. At hinihingi ko po sa kapulungan na ipanalangin ang buhay ng mag-asawang ito ay biyayaan sila ng kayamanan na magagamit nila sa kanilang pagbuo ng pamilya. Ay manalangin. Muli aming dakilang Diyos, paspasan mo ang aming pong inakasal ngayon, si Jaya at si Sonabel. Kailangan po nila ng inyong pagpapala, lalo-lalo na sa aspekto material. Ang simbolo ng kanilang tinanggap ngayon ay pagkinala na sila'y natiwala mo. Dahil sila'y natiwala mo, kanilang tinitingnan ngayon na kanilang buhay ay magiging mapagpasalamat. Ikilalanin kanila kasi nila nabubuhay na ikaw ang siyang tuloy na kailangan. At kung ano man ang araw-ala mo para sa kanila, ito po'y kanilang gagampanan.
ayon sa sukat ng kanilang pananampalataya. Pagyamanin mo sila, Panginoon, hindi lamang sa kayamanan ng mundong ito, kundi higit sa kayamanan ng kagandahan ng loob upang matulungan din ang mga natin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Kaya, maaaring nakita sa inyo na yung kagandahan ng inyong pagkakaroon. So kaya din ang mga ninang at ninang, aside from